Alam ba ninyo na mula simula nung pumasok sa politika itong si Mr. Mark Cojuangco ay laging bantulot at tumatanggi? Yes, ito ang patunay. Panoorin ninyo at pakinggang mabuti ang paliwanag ni dating Urdaneta City Mayor, dating 5th District Congressman at MECO Chairman Amateo R. Perez Jr. Bilang kinatawan ng ikalimang distrito ay walang iba kung si Mark. And he was hesitant. And even Ambassador Cojuangco was hesitant. Ang sabi niya sa akin, si Mark kakandidatong congressman. Hindi, siguro, yan. Hindi totoo yan. Sir, I talked to him already, sabi ko. Pero walang sinasabi yung bata mo sa akin sabi niya. Yung pala talagang damdamin niya, walang interes. Kaya nung sa wakas ay natuloy at nagtuloy-tuloy ng 3 pang termino, kumustang naging trabaho? Kaya naman pala, walang sense of commitment. Napilitan lang kasi. Ilan lang po yan sa kanyang mga naiwang nakatiwangwang at hindi tapos na proyekto nung siya ay congressman. Ngayon naman kayang balak niyang maging gobernador ng Pangasinan. Kumusta? Kusa nga kaya niya ito? Eto, panoorin natin ulit si MECO Chairman. Nag-usap kami ni Kimi. Sabi niya, Tito, kausapin mo nga si Mark dahil ayaw ko mandidatong governor. I am insistent, the family insistent that he runs for governor. Kinausap ko si Mark. Alam niyo kasi, nung pa na pinipilit niyo ako riyan, talagang ayaw ko sabi niya. Nako, delikado. Hindi pala talaga siya, kundi ang kanyang asawang si Congresswoman Kimi Cojuangco ang may gusto at atat na maging gobernador si Mr. Cojuangco. Naloko na. Kung ganon, anong aasahan natin sa kanya dito sa Pangasinan? Lalo't hindi naman taga Pangasinan. Gising Pangasinan!